sa lahat. Naglalaki ang hampas ng alon at malalakas na hangin. Ramdam na sa malaking bahagi ng Luzon, bunsod ng bagyong Uwan. Bangkang sinasakyan ng mga mangingisdang papalaot sana, lumubog. Ang buong detalye ng mga balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Itinaas na sa 8 lugar sa bansa bunsod ng super bagyong Uwan. Galaw ng bagyo, ihahatid ng News 5 live. Bangkay ng isang residente sa Catbalogan City, Samar, nakuha matapos gumuho ang kanyang bahay sa kasagsagan ng bagyong Uwan. Mga residente nakatira sa mga babang lugar sa Metro Manila, pati sa mga probinsyang tatamaan ng bagyo, nagsilikas na. Mga kapatid, maging maagap sa banta ng malakas na bagyong Uwan. Buong puwersang nakabantay ang News 5 para ihatid po sa inyo ang mga mahalagang balita at impormasyon. Sina Gio Robles at Mobile Journal Evan Tarinque nasa Aurora kung saan inaasahang maglalandfall ang bagyong Uwan mamayang gabi. Nasa Albay naman, si Mobile Journal Arles de los Santos at nakabantay rin sa sitwasyon sa Metro Manila si Ian Suyo. At may update naman mamaya po mula sa Malabon si Carrie Cator, habang si Bril Montalvo nakaantabay naman sa Negros Oriental. Nakahatid din ang live update sa bagyo si Gary De Leon at Denise Valdez Sancho mula sa La Union. Si Mobile Journal Merimon Reyes na nasa Isabela. Andyan din si Mobile Journal Mondi Lopez mula sa Bulacan. Si Dave Abel naman nasa Cebu, habang nasa Ilocos Norte si Brian Castillo. Umabot na sa mahigit 68,000 na pamilya ang inilikas sa Albay matapos itong tumbukin ng super bagyong Uwan. Patuloy rin ang nararanasang total blackout sa probinsya. Live mula sa Tabaco City sa Albay, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, malakas pa rin ba ang ulan pati na rin ang hangin dyan? Jester, kumpara kaninang umaga na tuloy-tuloy ang malakas na buhos ng ulan. Medyo humina na ito ngayon dito sa Tabaco City, dito sa Albay. Pero tuloy pa rin ang mapaminsala at naggangalit na bugso ng hangin dito kung makikita ninyo sa aking paligid. Dito sa aking likuran makikita ang isang poste na nabuwal dito sa kahabaan ng Santo Cristo Street. Wala naman daw dapat ipangamba ang mga residente dahil may total blackout nga dito sa buong lalawigan ng Albay. Dito rin sa kahabaan na ito ay wala na halos mga residente na nakatira sa kanilang mga tahanan dahil umabot na sa 200,000 na mga residente ang inilikas ng lokal na pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Bunsod ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan at mapaminsalang hangin, unti-unti nang tumaas ang tubig sa ilang kalsada sa Tabaco City sa Albay. Maging ang mga kable ng kuryente nagkalat na sa mga lansangan. Nakataas pa rin kasi sa signal number 4 ang eastern portion ng Albay dala ng Super Typhoon Uwan. Kasama dyan ang Rapu-Rapu, Malilipot, Tiwi, Bakakay at Malinaw. At ang hangin dito mapaminsala na. Kaya naman umabot na sa mahigit 68,000 na pamilya ang inilikas o 200,000 individuals. Sa Ginubatan, Albay naman, halos matumba na ang riles ng PNR. Ayon sa mga residente, ilang bagyo na ang nalampasan nito pero ngayon lamang nagkaganito. Kaya ang kanilang panawagan ay agad na may saayos ito ng otoridad dahil malaki ang tulong nito sa kanilang komunidad. Jester, sa ngayon ay patuloy ang total blackout na nararanasan dito sa buong lalawigan ng Albay. Pero kung makikita ninyo
nagpapatuloy ang pagbayo ng malakas na hangin at nakakita nga tayo dito hindi lamang mga poste ang nabuwal kundi ang maging mga puno. No? Yung ilang mga residente nahihirapan na rin magpalipat-lipat na mga kalsada at magtungo sa kanilang pupuntahan dahil may ilang mga baha na lugar hanggang tuhod. Pero bukod pa dyan, nais ipaalala ng lokal na pamahalaan na mag-evacuate na kung maaari dahil daw ito ang pinakamagandang opsyon para nga hindi na muling maulit pa ang kanilang mga naranasan noong mga nagdaang bagyo. Arles, clarify lang natin, ibig sabihin, 68,000 yung evacuate ng mga pamilya. Ibig sabihin, nabanggit mo, may mga kapatid pa rin tayo dyan, nasa labas, palipat-lipat ng kalsada. Meron pa rin hindi nag-e-evacuate, ibig sabihin. Jester, yung mga naiwan sa kanilang mga tahanan, ito yung mga ilan na padre de pamilya na nagbabantay ng kanilang mga gamit sa kanilang mga tahanan, gayon din sa kanilang mga alagang hayop. Kahit daw na alam nila na mahalaga na, lumikas na, mas okay pa rin daw na mabantayan ang kanilang mga gamit. Pero overall naman, kahapon pa lamang nagsagawa na agad ng preemptive at forced evacuation, lalo na doon sa Pulangi Albay, dahil yung ilang mga kapatid natin doon nakatira sa tabing ilog at paanan ng bundok, pati doon sa Ginubatan Albay. Pinalikas na rin yung mga residente dahil inaasahan ang lahar flow kung saan nandun naman matatagpuan ang paa ng Bulkang Mayon. Alam mo, Arles, pag tinitingnan natin yung video mo dyan sa likuran mo, kapansin-pansin, malakas talaga ang hangin. Pero ang tanong ngayon, yung ulan, kasi hindi naman palaging visible, pero dyan sa kinalalagyan mo, malakas ba yung ulan? Sa ngayon, Jester, ay mahina na yung ulan. Kung ikukumpara natin sa ating naranasan kaninang umaga, actually, nagsabay pa nga itong malakas na buhos ng ulan at malakas na hangin. Pero ngayon, medyo mahina-hina na ito, pero nakakatakot pa din yung hangin dahil kahit dito sa aking harapan at dito sa aking gilid ay patuloy ang pagliliparan ng iba't ibang mga gamit, gaya na lamang ng mga yero. Ang ilan nga rito kinalakal na ng ilang mga residente dahil nauna na itong binaklas ng Bureau of Fire Protection ng Region 5. Arles, safe ba yung kinatatayuan mo dyan? Kita natin dito parang may yero dyan sa likuran mo na anytime baka liparin na o hindi kaya mabaklas na ng tuluyan. Actually, Jester, kung pangamba sa ating kaligtasan, syempre baka masugatan tayo nitong yero. Pero makikita nyo dito, meron din na mga kable ng kuryente. Pero wala naman daw dapat ipangamba dahil yung total blackout ay kaninang umaga pa. Magpasa hanggang ngayon, walang kuryente sa mga kabahayan dito, ayon na rin sa Aleco. Okay, last na lang, bilang nabanggit mo nga rin yung total blackout, meron bang ginawang time frame, at least yung local government ng Albay, kung hanggang kailan yung blackout? I'm sure marami rin silang kukumpunuhin given nga na may mga nagbagsakan ng poste. Sa ngayon, Jester, ay wala pa tayong nakukuha na kumpirmasyon kung kailan nga babalik yung kuryente dito. Pero magpapatuloy pa yan hanggang ngayong gabi. Pero bagaman walang kuryente, yung ilan sa mga otoridad ay sinimulan ng linisin ang ilang mga kalsada dito para alisin yung mga puno na nabuwal at hindi madaanan ng mga residente. Dito naman sa isang bahagi dito, sa malapit sa Pantalan, meron din tumagilid na bangka. Pero nagtulong-tulong na rin yung mga residente dito para ayusin ito. Huli na lang, Arles, 68,000 na pamilya ang nag-evacuate sa Albay. Ano yung mga pangunahin nilang kinakailangan o pangangailangan at lahat ba yan kahit paano inapupunan ng local government? So far, Jester, yung ilan sa ating nakausap, nagbaon na sila ng kani-kanilang mga grocery, kani-kanilang mga damit, kahit nga mga lamesa at upuan, dinala na rin nila mula sa kanilang mga tahanan. Pero ayon sa ilan, hindi pa daw sila nakatatanggap ng relief goods, pero hindi na ito muna mahalaga para sa kanila ngayon. Mas maayos na hindi na nila hinintay ang bagsik nitong Super Typhoon Uwan at masiguro na agad ang kanilang kaligtasan. Jester. Maraming salamat sa updates at mag-iingat kayo dyan Mobile Journal Arles de los Santos nagulat live mula sa Albay. Mga kapatid, umaabot na po sa mga kalsada ang naglalakihang alon sa Aurora. Kaya naman, ang ilang residenteng malapit sa dagat nagsilikas na. At live mula sa Aurora na sa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, ilang pamilya na ba ang lumikas dyan sa Aurora?
Alam mo, Andre, bago yan, takot at kabado ang mga residente dito sa probinsya ng Aurora kung saan posibleng maglandfall ang super bagyong Uwan mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Higit sa 12,000 residente na ang inilikas ayon sa Aurora Provincial Government. Ito yung mga residente na nakatira sa mga coastal community dahil peligroso sa banta ng storm surge. Napatakbo sa takot ang mga residenteng ito ng barangay Gupa sa bayan ng Dipakulaw matapos halos abutan ng malalaking alon. Halos lamunin na ng dagat ang mga kalsada sa lakas ng nagngangalit na dagat simula pa kagabi. Pansamantalang isinara na sa mga motorista ang ilang daan na nasa tabing dagat dahil sa peligro. Ilang bahay ang nasira ng storm surge matapos hampasin ng malalaking alon. Maging mga gusali at ilang struktura halos abutin na rin ng tubig. Nagkasira-sira ng ilang kalsada sa bayan ng Dipakulaw. Nagkalat din ang mga debris sa daan. Sa bayan ng Dingalan, halos anurin ang mga tricycle. Ayan, may video na ipinapakita po tayo. Kuha po yan ng isang uploader. Yung mga tricycle nakaparada sa gilid ng kalsada. Nagkagulatan na lang po kanina yung mga residente. Simula kagabi, ramdam na ang malakas na hangin sa ilang bahagi ng Aurora. Kung makikita nyo naman po sa isa pang post ng netizen, ramdam ang takot sa mga residenteng lumikas. Abala ang mga rescuers sa pag-ikot sa mga barangay para sunduin ang mga residenteng gustong lumikas at maging yung mga nagmamatigas na lumikas. Isa-isang isinakay sa mga truck ang mga bakwit na dinala sa mga ligtas na mga evacuation center. May ilang napalikas, maging yung mga kakapanganak pa lang sa lakas ng Super Typhoon Uwan. Nakuha nito maging ang atensyon ng isang storm chaser mula Amerika. Ayon kay Josh Morgerman, sinadya niyang dumayo sa Baler, Aurora para kay Super Typhoon Uwan. Nangangamba ang storm chaser sa posibleng epekto at peligro ng storm surge. Nakita raw kasi niya mismo sa personal ang panganib ng daluyong noong kasagsagan ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban. Sabay-sabay nating pakinggan ang payo niya sa mga residente. So I do think that there is a very serious risk of major storm surge in this area, particularly the waterfront area of Baler. I think that this is a big danger, and I would just urge people who are watching on TV, make sure you are high enough above sea level that you're going to escape that water. If you're not sure that you're high enough, move. Ang kinatatayuan ko ngayon ay nasa ikalawang palapag na tayo ng isang hotel dito sa may waterfront o sa beachfront ng Sabang Beach sa Baler. Makikita nyo po sa likod ko, hopefully malinaw pa, yung malalaking alon dito po sa may baybayin ng Baler. Yung ilan sa mga alon, if I'm not mistaken, and base lang din po sa obserbasyon ko, ay halos sintaas na po ng isang palapag na mga bahay. Ganun po kalaki o katindi ngayon yung mga alon dito. Wala pa pong nararanasan tayong malakas na hangin, thankfully po. Pero nitong hapon na lang din nagsimulang umulan. Asahan po ang brownout, pagkawala ng signal ng telepono at maging ng internet. Alam nyo, Gio, nabanggit mo nga Andre? yung takot ng mga residente dyan sa Aurora. Pati dyan mismo sa kinatatayuan mo, no? Sabi mo, hindi pa ganun kalakas yung hangin. Pero base nga sa report ni weather frontliner Alvin Pura, sabi niya, papalapit pa lang ang bagyong storm surge dyan. So asahan pa natin, like what you mentioned, mamaya pa tatagal yan. At asahan natin yung mga brownout. Kamusta yung mga residente na, no? Wala pa naman ba mga casualties at mga sugatan, nasaktan, yung mga nakausap mong residente dyan sa Aurora? wala pa tayong natatanggap na kumpirmasyon kung may mga nasugatan na sana wag naman may mga casualty na dito sa probinsya ng Aurora. The provincial government and mga local government units have yet to confirm that. Pero so far, yung ginagawa ngayon ay agarang paglikas sa mga residente, lalo na yung mga nakatira malapit sa coastal communities. Kung makikita mo nga kanina doon sa mga video din natin, yung storm surge o yung tubig na mula sa dagat na umabot na hanggang sa mga kabahayan, yun yung peligroso kasi kapag matang
matatangay ka ng alon na iyon, ay pahirapan na yung pag-rescue at matatangay ka na hanggang pabalik na doon sa may dagat. Sa ngayon, Andre, nasa signal number 5, itong bayan ng Baler, maging yung mga kalapit nito gaya sa San Luis at Depaculao at maging sa Maria Aurora at yung nalalabing bahagi naman ng probinsya ng Aurora ay sa ilalim na sa signal number 4. Paunawa lang din po sa mga kapatid din natin na kung may kakayanan po tayo na mag-imbak ng pagkain at malinis na inuming tubig, gawin po natin mga 2 to 3 days po just in case lang po na maging mapaminsala itong epekto ng Super Typhoon Uwan. Pero hopefully po, pagdasal po natin na maging ligtas po ang lahat at wag na pong mapuruhan ang probinsya ng Aurora at maging ang buong Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-ingat po tayong lahat. Andre. Huli na lang, Gio, may ulat ka ba? May report na ba tungkol sa mga numero, bilang ng mga evacuees? At nabanggit mo nga, nagsilikas na kasi yung mga residente dyan dahil mawawalan din ng kuryente. Bilang na lang po ng mga evacuees at kasi baka magsiksikan din yung mga evacuation centers dyan, malamang. Kaninang hapon naglabas ng datos yung Aurora Provincial Government, more than 12,000 yung mga residente na initially inilikas pa lang at ngayong araw, mamayang gabi, posible pang madagdagan yan dahil tuloy-tuloy po yung paglikas nga po sa mga apektadong mga pamilya na nakatira malapit sa mga coastal community, maging sa mga high-risk areas, doon naman po sa gilid ng ilog at maging sa mga paanan po ng bundok. Andre. Ito na lang talaga, huling-huli na, Gio. May mga nakausap ka bang mga otoridad naman dyan? Ano yung mga paghahanda nila? Alam ko naghanda, inasahan na itong bagyong Uwan. Pero yung mga otoridad, may mga nakausap ka ba dyan sa LGU? Yung mga paghahandang ginagawa nila para matugunan nila yung mga concerns sa mga residenteng nailikas na? Dito sa may bayan ng Baler, simula pa lang kahapon o bago pa man, habang papalapit pa lang itong Super Typhoon Uwan ay inihahanda na yung mga evacuation center. Gayun din sa mga bayan ng Depaculao at kagabi nga po may mga nakita na tayo na may mga nakapreposition na mga relief packs para sa mga residente. Yun yung inuna ng mga local government officials based din sa mga nakita natin. Inihahanda na yung mga evacuation center, may mga modular tents na nakadeploy para pagdating nga ng mga residente ay kumbaga organized na yung sitwasyon sa evacuation center. Pero yun nga po yung pinaghahandaan kumbaga yung next step naman ito ay kung sakaling maging mapaminsala itong Super Typhoon Uwan ay babantayan din natin again. If ever man may mga masugatan, injuries, wag naman sana mga casualties at maging yung sitwasyon din sa mga evacuation center. As we all know, yung problema kapag may mga ganitong kalamidad, may mga ganitong disasters, ang kalusugan, nutrisyon at ang sanitation sa mga evacuation center ang ilan sa mga problema. Kaya babantayan po natin yan at yung maging aksyon na ginagawa, tututukan din natin yung mga ginagawa ng mga local government officials, maging mga opisyal ng gobyerno. Andre. Gio, maraming salamat at sa lahat ng detalye na naibigay mo. Pati mag-iingat kayo dyan. Live po mula sa Aurora. Maraming salamat, Gio Robles. Patay naman ang isang residente sa Samar matapos matabunan ng nawasak niyang bahay sa pananalasa nga ng super bagyong Uwan. Kaliwat ka ng daluyong, pagbaha at malakas na hangin din ang nagpabayo sa iba't ibang mga probinsya dahil nga sa super typhoon. Ang lahat ng yan sa Frontline Report na ito. Ganyan kalakas na hangin at buhos ng ulan ang gumising sa mga residente ng Verac, Catanduanes kanina umaga. Ilang oras lang bago maging super typhoon ang bagyong Uwan. Isinailalim na sa signal number 5 ang probinsya. Sa bahagi ito, kita ang malakas na pagwasiwas ng hangin. Tila nagkabuhawi na rin sa bahaging ito ng bayan. Halos mag-zero visibility na rin dahil sa sobrang lakas ng hampas ng hangin. Ang boulevard ngang ito ng Verac, hinampas na ng dambuhalang mga daluyong o storm surge. Pati ang barangay Gogon, sinabayan na ng rumaragasang baha ang ulan at hangin.
Nagmistulang ang ilog ang kalsada habang patuloy ang pagtaas ng tubig. Sa bayan ng Pandan, na-wash out na ang ilang bahay na ito sa tabi ng dagat. Nagkalat din na ang mga bubong at dingding dahil sa pagwasiwas ng hangin na inanod pa ng baha. Umapaw na rin ang mga daluyan ng tubig dahil sa lakas ng ulan sa bayan ng Panganiban. Hindi na rin madaanan ng ilang kalsada dahil sa baha. Pati sa bayan ng Bato, sumisipol na sa lakas ang hangin dala ng bagyo. Sa Camarines Sur, hinampas na rin ng matataas na alon ang bahagi ito ng Karamuan. Halos lamunin na ng dagat ang mga kinakatayuan ng bahay. Hanggang sa dalampasigang ito sa Rapu-Rapu, Albay, katakot-takot na alon din ang humampas sa mga bahay sa paligid ng dagat. Halos maging magkasing level na ang dagat at seawall. Ang mga gusali ito naman sa Kamalig, winasiwas na ng malalakas na hangin. Nagmistulan na ring ghost town ang bayan dahil sa lakas ng bagyo. Sa Rojas City sa Capiz, sariwa pa ang pananalasa ng bagyong Tino. Pero agad na ring nagkasira-sira ang mga bahay na ito sa coastal areas ng barangay Punta Cogon. Pati ang mga bahay na ito sa Punta Bara, winasak na rin ng malakas na alon at hangin ang mga bahay na gawa sa kahoy. Kanya-kanyang hakot ng masasalbang panggamit ang mga residente. Sa Samar naman, abot tao na rin ang bahang ito sa barangay Sigo. Sa lakas ng buhos ng ulan, patuloy ang pagtaas ng level ng tubig sa maraming barangay. Sa lakas ng buhos ng ulan, patuloy ang pagtaas ng level ng tubig sa maraming barangay. Isa na rin ang nasawi sa Catbalogan City matapos matabunan ng mga debris na nawasak nilang bahay. Tulong-tulong ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection sa pagkuha sa bangkay. Tilahak din ng bagyo ang gitnang Luzon. Sa Dipakulaw, Aurora, hinampas na ng malakas na alon ang kanilang volleybard. Sa lakas ng alon, nagdala ito ng ilang mga bato sa kalsada. Pati ang bakurang ito malapit sa dagat, hinampas din ng storm surge at diretsyong nagdulot ng baha. Sa Camp Rabina nga, sa bayan ng Sabang, patuloy ang paghampas ng sunod-sunod na daluyong. Yan ay habang tila nagmamatsyag ang kulimlim ng langit sa buong probinsya. Sa forecast ng Pag-asa, patuloy ang pagtahak ng bagyong Uwan sa Luzon hanggang bukas November 10. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Dito naman nga sa Metro Manila, lumikas na rin ang ilang mga residente bago pa man tuluyang mananasa ang bagyong Uwan. Nakahanda na rin ang mga rescue equipment ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan. At live mula sa Maynila, nasa frontline na balitang yan, si Ian Suyu. Ian, bakit daw ba maaga nga lumikas sa mga tao dyan? Nikki, ayaw isugal ang kaligtasan. Yan yung common sentiment na sinabi ng mga nakausap natin kanina na mga residente dito na maagang nagsipaglikas tungo dito sa evacuation site sa Maynila. At hindi daw gaya ng mga nagdaang bagyo na nakaharap nila, sanay daw sila na kahit nasa sariling tahanan lang sila, nag-i-stay sila. Pero ngayon daw, hindi nila minamaliit itong lakas ng bagyong Uwan. Tanghali pa nga lang, dagsana mga Manileño dito sa Cienza Elementary School at isa ito sa itinuturing na mga may pinakamaraming bakwit na karamihan nakatira sa Baseco Compound. Prioridad ngayon yung mga senior citizen, persons with disability at mga nanay na may dalang sanggol. May mga pagkain rin na ipinamahagi rito. Ayon sa MSWD, umabot na sa 150 families ang nandito ngayon. Ipinag-utos na rin ng Manila LGU ang price freeze sa mga pangunahing produkto gaya ng pagkain at tubig. Alinsunod daw ito sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Bukod sa Maynila, nagsilikas na rin ang mga residente sa ilan pang LGU gaya ng Muntinlupa. Kasama riyan ang mga residenteng nakatira sa gilid ng Laguna de Bay. Pinangangambahan doon ang malalakas na daluyong o surge. At bukod dyan, maging sa Marikina, nakahanda na rin ang mga evacuation center. May mga itinayo na rin mga modular tents para sa mga pamilya na nais manatili doon at hiwalay naman din ang tutuluyan ng mga senior citizen. Mahigpit rin ang ginagawang pagbabantay ngayon sa level ng Marikina River dahil kasalukuyan nasa 13 point something na siya ngayon. At bukod dyan, sa Parañaque rin, nakahanda na yung mga rescue equipment ng lokal na pamahalaan para sa posibleng pinsalang idulot nitong bagyong Uwan.
Nikki, ngayon nga medyo malakas pa rin yung hangin dito sa labas ng evacuation center, at yung ulan, manaka-naka naman, sabi nga ng mga residente, yung hangin talaga, yung kanilang pinangangambahan, yung hagupit neto. At bukod dyan, sa ngayon nananatili pa rin sa signal number 3 ang buong Metro Manila, kaya mahigpit din natin yung pinapaalala sa ating mga kapatid na mag-ingat po at hanggat maaari, manatili lamang po sa ating mga kabahayan, pati na rin sa mga ligtas na lugar. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Nikki? Iyan, alam naman natin dito sa Metro Manila, napaka-congested. Diyan ba sa evacuation center, sapat ang kapasidad, pati na rin yung mga pagdating ng relief goods? Okay, Nikki, dito sa Atienza Elementary School, kung makikita nyo nga sa aking likuran, nagre-rehistro pa yung ibang mga residente na nagsipaglikas. Makikita nyo, ito yung registration booth nila kung saan kinukuha yung pangalan nila, kung ilan sila sa kada pamilya. After nyan, makakuha na sila ng stub or ng certification para pwede na silang makakuha ng kwarto. Doon naman sa taas na bahagi ng mga gusali na yan. And max capacity na tayo dito, hanggang 150 families lang daw talaga yung kaya nilang i-entertain at this point. Pero ayon naman sa Manila LGU, meron mga lampas 10 pa or nasa 15 evacuation sites na pwede pang tuluyan yung ilang mga residente kung nagnanais na nilang lumikas. Pagdating naman sa pagkain, Nikki, maidagdag ko na lang, kanina may mga nagbigay na, may enough supply naman kanina nung lunchtime and snacks para sa mga residente. Ang hindi lang natin sigurado at tinitiyak pa natin kung meron bang maibibigay for dinner time naman. Kasi marami sa kanila, kanina pa nga naghihintay, yung iba inaantok na at yung iba nga gutom na rin. Yan muna yung latest mula dito sa Manila. Nikki? Pero okay, at least iyan na meron silang parang sistema dyan ng pag-register pa para makakuha ng pagkain to ensure na lahat nga meron. Bukod ba sa Marikina River, ano bang ibang binabantayan dyan na lugar, most especially dyan sa Maynila? Dito sa Maynila, syempre sa May Manila Bay, yung area na yon, yung mga residente doon, yung pinaka-priority na mailikas talaga kanina. Nagsagawa na nga ng mandatory na pagpapalikas sa mga residente doon. At isa ring binabantayan sa may Quezon City area naman, yung Tulyahan River, dahil may mga area din doon o may mga kabahayan din doon na posibleng umangat yung tubig at madamay sila. Particular din na binabantayan sa Quezon City rin yung Rojas District, dahil yun yung isa sa mga pinakamababa talaga na low-lying area nga kumbaga sa Quezon City. Maraming salamat, Ian Suyu, live mula sa Maynila. Mag-iingat kayo dyan. Huwag kayong bibitiw mga kapatid. Ang iba pang balita at updates tungkol sa Super Bagyong Juan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nagsilikas na rin ang ilang mga residente sa mga mabababang lugar sa Malabon at Navotas dahil sa banta ng Bagyong Uwan. Takot daw silang maulit ang mga naranasan nila noong mga nagdaang bagyo. Live mula sa Malabon, nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Carrie, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Jester, sa mga oras na ito ay patuloy ang pagdating ng mga inililikas dito sa Potrero Elementary School sa Malabon kung saan nagpatupad na nga ng forced evacuation simula kaninang umaga. Malaking bahagi raw kasi ng barangay na ito na kinaroroonan natin ay mabilis lumalim ang baha dahil malapit rin ito sa Tulyahan River. At as of 5 p.m., higit 100 na pamilya o halos 500 individuals na raw ang inilikas sa lahat ng evacuation centers sa buong Malabon.
Potrero Elementary School sa Malabon, namamalagi ang ilang pamilyang maagang lumikas dahil sa banta ng bagyong Uwan. Isa na sa kanila si Catherine na hindi na raw nagdalawang isip lumikas kasama ang asawa at 7 anak. Hindi na raw nila hihintaying abutin pa ng baha. Noong nakarang bagyo kasi, hanggang bubong ang ininda nila. Pag binabaha po kami, lagi lubog ang bahay namin. Grabing pinsala kung sakaling, sana nga po wag matuloy. Ang pamilya ni April, hindi pa nga raw nakakabangon mula sa mga nagdaang bagyo. Ultimo damit, lahat po appliances, wala. Lahat po yun. Hindi man po inanod, nalunod. Yun po talaga yung iniiwasan na namin. Nasa danger zone po talaga kami nakapwesto. Halos matatakluban po yung Pilipinas eh. Kaya nakakatakot po talaga. Kabilang sila sa mga hinakot kasunod ng forced evacuation sa Barangay Potrero. Inuna nga yung mga nasa coastal at low-lying area. Pero ayon sa lokal na pamahalaan, marami pa rin ang tumatanggi munang lumikas. Gaya na lang ni Jocelyn na nakatira sa kubong ito sa tabi ng Tulyahan River. Wala pa naman eh. Mababa pa yung tubig eh. Kaso lang, ang inanuhan namin, wag lang talagang sa gabi. Wala na nagre-rescue eh. Naganda-handa na po kami para pag inkis na mataas na yung tubig, susunduin kami. Pupunta na po kami doon. Yung mga ayaw, binabalik-balikan po namin. Pinapaalalahanan po namin sila na magiging malaki po itong bagyo. Ayaw po namin maulit yung bagyong Karina na nabigla po kami noon. Sabay-sabay po nagpa-rescue lahat ng mga at risk na areas. Bukod sa Potrero Elementary School, 4 pang evacuation centers ang naka-standby sakaling dumami pa ang lilikas sa barangay. Nakahanda rin daw ang kanilang rescue assets gaya ng mga bangka, lubid, life vest at first aid kit. Sa Navotas, pinalilikas na rin ang mga residente sa ilang barangay. Kabilang dyan ang Tanza 2 na posibleng makaranas pa ng malalang pagbaha kung magtuloy-tuloy raw ang malakas na ulan na sasamahan pa ng pag-apaw ng tubig mula sa ilog pati na sa mga dam. Hindi pa rin kasi tapos ang ginagawang river wall sa lugar. High tide sa madaling araw o mamayang 12 a.m., kinonsider din natin yung baka mag-overflow yung ilog. So kahit na operational lang lahat ng pumping stations. Kapag nag-overflow yung ilog, hindi mapapagana yung pumping stations kasi sa ilog naman nilalabas yung tubig na nahihigop. So kung may river wall, totally hinaharang na ng river wall yung pagpasok ng tubig sa barangay. Jester, balik dito sa Malabon. Simula nitong hapon ay wala ng humpay ang pagbuhos ng ulan. Humihina, lumalakas at ngayon medyo mahina pero hindi na ito tumitigil. At kung napapansin nyo rin ay medyo mahangin dito sa Malabon. Kaya inaasahan pa raw na lalong titindi kapag naramdaman na ang hagupit pa ni Super Typhoon Uwan ngayong gabi. Kaya paalala rin sa ating mga kapatid na huwag nang hintayin pang malagay sa alanganin at lumikas at lumipat na sa mas ligtas na lugar habang maaga. Yan ang latest dito sa Malabon. Balik sa iyo, Jester. Nag-uulat mula sa Malabon. Maraming salamat, Caricator. Hindi pa man nakakabangon mula sa Bagyong Tino, heto naman ang Bagyong Uwan na muling mananalasa sa Negros Oriental. Ang mga residente tuloy na lumikas dahil sa nagdaang bagyo, hindi pa rin makauwi sa kanilang mga bahay. At live mula sa Negros Oriental, sa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Bril, kamusta ang lagay ng panahon dyan sa Negros? Patuloy na nararanasan ng ulan na may dalang hangin dito sa Canlaon City, Negros Oriental dahil sa epekto ni Bagyong Uwan. Napapaligid, bakas pa rin ang namatinding pinsala ng nagdaang Bagyong Tino. Naglalakihang bato sa gilid ng daan, mga nawasak na bahay at sira-sirang mga sasakyan. Ito ang iniwang pinsala ni Bagyong Tino dito sa Canlaon City, Negros Oriental. Ang terminal na ito, pinasok din ng halos abot-ulo na tubig baha, kaya ang mga bus na nakaparada ay nasira na rin. Maging ang gasolinahan na ito, hindi nakaligtas sa hagupit ni Bagyong Tino. Ang ilang residente
Nagpaskil na ng mga karatula sa gilid ng kalsada na humihingi ng tulong. Agad namang nagsagawa ng clearing operation sa mga kalsada. Ang nasa evacuation center na namalagi pa noong kasagsagan ng hagupit ni Bagyong Tino, hindi muna umuwi sa kanilang mga bahay dahil sa takot sa panibagong banta na naman ng hagupit ni Bagyong Uwan. Na trauma na umano sila sa nangyaring pananalasa ni Bagyong Tino. Labis naman ang hinagpis ngayon ng pamilya Espora dahil siyam sa kanilang pamilya ang nasawi dahil sa hagupit ni Bagyong Tino. Natrap sila sa iisang bahay, kabilang na ang 3 minor de edad at 2 senior citizen. Patuloy pang hinahanap ang isa pa nilang kaanak na missing pa hanggang sa ngayon. Sa datos ng Canlaon City LGU, umabot na sa 19 ang nasawi sa pananalasa ng nagdaang Bagyong Tino. 6 naman ang missing at hinahanap pa ngayon. Aabot naman sa 428 pamilya o 1,384 na individual ang apektado ng sama ng panahon. Andre, patuloy ang sa mga apektadong residente. Aabot din sa 400 million pesos ang kabuuang pinsala ni Bagyong Tino sa agrikultura at infrastruktura sa lugar. Naka-standby na rin ang lahat ng emergency team sa lungsod sa posibleng matinding epekto nitong pananalasa ni Bagyong Uwan. Yan muna ang latest mula dito sa Canlaon City, Negros Oriental. Balik sa iyo, Andre. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Bril Montalvo. Sa probinsya ng La Union, daan-daang residente ang agad na inilikas sa Bacnotan para hindi abutan ng hagupit ng Super Typhoon Uwan. Sa tabing dagat kasi ramdam na ang bagsik ng bagyo. At live mula sa La Union, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, gano'n na nga ba kalala yung pinsala nga ng bagyong Uwan dyan? Nakataas na signal number 4 dito sa La Union dahil sa super bagyong Uwan at unti-unti na nga naming nararamdaman ang paglakas ng hangin. Actually, umuugong na nga ngayon na may kasamang ulan dito sa Bacnotan. Nakakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pag-ihip ng hangin, madilim na kalangitan at pagtataas ng tubig dagat sa shear line ng coastal area dito sa Bacnotan, La Union. Dito sa pinangangambang maglandfall ang Super Typhoon Uwan matapos itong dumaan sa Aurora Province para mag-exit sa West Philippine Sea, kaya nagpatupad na ng preemptive evacuation ng LGU. Dinala sa Regional Evacuation Center sa Agtipal ang mga bakwit. Mayroon din sa Bacnotan covered court sa poblasyon at mga barangay. Ipinagbawal na rin ang paliligo at pangingisda sa mga coastal rivers. Bawal rin ang pagbili at pagtitinda ng mga alak base sa kanilang city ordinance. Pansamantalang itinigil muna ang lahat ng outdoor tourist activity at nagpapatupad din ng curfew mula alas 6 ng hapon ngayon hanggang alas 6 ng umaga bukas. Kaya bawal lumabas ang mga tao sa Bacnotan para masiguro na walang madidisgrasya pagdating ng Super Typhoon Uwan. Nagbabala rin ng Luelco na maaaring mawalan ng supply ng kuryente kapag nanalasa na ang bagyong Uwan, kaya pinaghahanda na rin ang lahat. Sa ngayon, Andre, nasa 100 mga pamilya na sa kabuuan na nasa evacuation center. Binabantayan naman ng LGU at mga rescue team ang mga low-lying areas na lumulubog sa baha sa tuwing may bagyo dito sa Bacnotan. Balik sa inyo. Maraming salamat, Gary De Leon. Further update tayo mga kapatid, after nga dumikit dito po sa Bicol Region, itong Super Typhoon Uwan, unti-unti naman po itong lumalapit dito mo sa areas ng Central Luzon. Ang bagyong Uwan po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 150 kilometers east-northeast ng Infanta Quezon. Yan po ay nandito sa dagat at lumalapit na nga dito sa portion ng Central Aurora. Ito pong bagyong Uwan ay nasa Super Typhoon category pa din. May taglay ng lakas ng hangin na nasa 185 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 230 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos pa west-northwestward nga patungo dito po sa central portion ng Aurora sa bilis na 30 kilometers per hour. Yan po ay posibleng maglandfall ngayong gabi dyan po sa may area ng Aurora at tatawid po dito sa mga rehiyon ng Quirino, Nueva Vizcaya, palabas dito sa mga areas ng Benguet, La Union at Pangasinan at maaaring nasa West Philippine Sea na bukas ng umaga.
At after po niyan, yan po ay makakalabas na rin ang ating Philippine Area of Responsibility. Meron tayong nakikitang bahagyang paghina niyan after po niyan tumama dito sa kabundukan. Pero sa ngayon, ang ating bulto ng malalakas na ulan at malalakas na hangin ay naapekto na po ang malaking bahagi ng Luzon at kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Visayas. Particularly, ito po, yung concentration natin malalakas na pagulan at mga malalakas na bugso ng hangin ay nandito po sa portions ng Bicol Region. Papunta na nga po yan dito. Lilipat na po yan dito po sa areas ng Aurora at Northern Luzon. Sa katunayan, nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 5 ng Pag-asa dito po sa mga rehiyon, dyan po sa southern portion ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, northeastern portion ng Nueva Ecija, central portion ng Aurora kung saan natin inaasahan lumapit ang gitna ng Bagyong Juan, Pulilio Islands, kasama na po dyan ang northern portion ng Camarines Norte, maging dyan po sa isla ng Calaguas. Signal number 4 naman po tayo sa mga areas dito po sa southeastern portion ng Isabela, natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, kasama na po dyan ang southern portion ng Mountain Province, southern portion ng Ifugao, Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, natitirang bahagi po ng Aurora, ang natitirang bahagi ng Nueva Ecija, maging dito po sa itaas na bahagi ng Zambales. Nakataas din po ang ating signal number 4 dito po sa mga areas ng Tarlac, eastern portion ng Pampanga, eastern portion ng Bulacan, northern portion ng Rizal, northern portion ng eastern portion ng Quezon, kasama na po dyan ang Camarines Norte, Camarines Sur, maging dito po sa area ng Catanduanes, ang hilagang bahagi po nito. Samantalang nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 3 ng Pag-asa sa natitirang bahagi po o dito po sa southern portion ng mainland Cagayan, kasama na po dyan ang natitirang bahagi ng Isabela, maging dito sa northwestern portion ng central at southern portion ng Apayao, Abra, Kalinga, kasama na po dyan ang natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng Zambales at Bataan, maging dito po sa natitirang bahagi ng Tarlac at natitirang bahagi ng Pampanga at Bulacan. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Signal number 3 po tayo dito sa Metro Manila, maging dito po sa areas ng Cavite, Batangas, natitirang bahagi ng Rizal, Laguna at ang natitirang bahagi ng Quezon. Signal number 3 din po tayo dito sa Marinduque, natitirang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Ticao at Burias Islands, maging dito po sa northwestern portion ng Northern Samar at Samar. Yung natitirang bahagi po ng Luzon at ang ilang bahagi po ng Visayas, meron naman po tayo dyan nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 at 1. Ito pong ating mga Tropical Cyclone Wind Signal ay nagbabago po yan habang kumikilos po yung ating mga bagyo o yung ating bagyong uwan. Yan po ay madadagdagan dito po sa mga areas na posibleng daanan ng kanyang gitna at mababawasan naman po dito po sa ibabang bahagi ng ating bansa. Kung mapapansin nyo, nababawasan na rin po yung ating mga kaulapan dito sa eastern portion ng Visayas at central Visayas habang kumikilos palayo. Ito pong bagyong uwan. Pero again, maghanda po tayo sa mga possible na magiging epekto pa ng bagyong uwan kasabay ng pagtawid niyan dito sa central at northern portion ng Luzon. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Huwag kayong bibitiw dahil magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Mabugso-bugsong ulan pero malakas na hangin ang paramdam ng bagyong uwan sa probinsya ng Isabela. Nagsimula na rin tumaas ang level ng tubig sa ilang ilog doon. Live mula sa Itiaga, Isabela, nasa frontline ng balita si mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, kumusta ang sitwasyon dyan? Jester, kung kanina ay paulan-ulan, paambon-ambon lang ang sumalubong sa atin sa mahigit 10 oras sa pagbiyahe mula Maynila paakyat dito sa Isabela. Ngayon, mas malakas na ihip ng hangin at mas mabigat na pagbuhos ng ulan at mas malamig na panahon na ang nararamdaman dito sa Isabela. At kanina nga ay nagtaas na ang NDRRMC ng orange rainfall warning dito sa Isabela dahil sa bagyong uwan. At ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office, mahigit 2,000 pamilya o 6,000 mga individual na ang nasa 143 evacuation centers sa buong probinsya. Pinakamalaking bilang ng mga evacuees ay mula sa Maconacon kung saan 373 na pamilya o mahigit 1,000 katao ang lumikas simula pa noong Biyernes sa ilalim ng preemptive evacuation. Kasunod ito ng bayan ng Benito Soliven na may 227 na pamilya o halos 500 individual na nailikas na rin. Ilan sa mga rason kaya nagsilikas ang mga pamilya dahil sa pagiging flood-prone area ng mga barangay o di kaya ay gawa sa mga light materials ang mga tirahan na posibleng bumigay oras na maglandfall ang Super Typhoon Uwan. Isinagawa na rin ang sapilitang paglikas sa mga bayan ng San Pablo, Dinapigue at Quezon dahil sa matinding pag-ulan at banta ng pagbaha.
Sa kasalukuyan, nakataas ang signal number 4 sa mga bayan ng Etiague, San Guillermo, San Agustin at Jones de Isabela, gayon din sa mga probinsya ng Quirino at Nueva Vizcaya. Samantala, signal number 3 naman ang sa nalalabing bahagi ng Isabela. Ayon kay Assistant PDRRM Officer Romanico Daguio, may mga puwersa ng Philippine Army na nakapwesto sa mga baybaying bayan ng Palanan, Dinapigue at Etiague upang tumulong sa mga operasyon sa kalamidad. 2 Water Search and Rescue Teams o WASAR din ang nakaantabay para sa posibleng pagbaha at storm surge. Nagbabala naman ang pag-asa na posibleng umabot sa mahigit 3 metrong taas ng storm surge sa mga baybaying bahagi ng Cagayan at Isabela, partikular sa mga bayan ng Dinapigue, Divilaca, Maconacon at Palanan. Ilang tulay naman sa Isabela ang naapektuhan ng pagbaha. Madaraanan pa ang Bacolod Bridge sa Ilagan City, Alicaucao Bridge sa Kawayan para sa light vehicles at ilang tulay sa Etiague at San Agustin. Hindi naman madaraanan ang Turod Banquero Bridge sa Reyna Mercedes na kasalukuyang isinasaayos. Jester, patuloy ang pagmamatsyag ng PDRMC at nananawagan ang mga otoridad sa mga residente, lalo sa mga mabababang lugar, na huwag na munang bumalik sa kanilang mga bahay hanggat hindi idinedeklarang ligtas. Yan muna ang update mula dito. Mobile journalist Merrimon Reyes, hatid ang muka ng balita. Balik sa'yo. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Live mula sa Etiague, Isabela, Mobile Journalist Merrimon Reyes. Wala munang alis mga kapatid dahil tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Tumaw po ang bangka ng mga mangingisda sa Palawan dahil sa malalaking alon na dala ng Bagyong Uwan. Kanya-kanyang kapit ang mga mangingisda sa mga plastik na balde para hindi sila malunod. Ganyan sila dinatnan ng mga otoridad. Ayon po sa ulat, papalaot na dapat ang mga mangingisda nang tumaob ang kanilang bangka ilang kilometro mula sa barangay Santo Niño sa poblasyon. Agad namang rumisponde ang Search and Rescue Team ng San Vicente Disaster Risk Reduction and Management Office. Nasagip naman daw ang lahat ng mga mangingisda. Mga kapatid, tuloy-tuloy po ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Kapatid, patuloy ang pagtanggap ng tulong ng Alagang Kapatid Foundation para ipamahagi sa mga biktima ng kalamidad. Kayo rin po pwedeng ipaabot ang malasakit sa ating mga kapatid. Ngayon po makikita natin nasa inyong mga screen ang bank account numbers ng Alagang Kapatid Foundation sa BDO, BPI at Metrobank. Pwede rin pong mag-donate via Cebuana Luilier. Pwede rin pong ipadala ang tulong sa pamamagitan ng aming Maya QR code. At simula rin po sa Lunes, bukas 2:30 p.m. sanib puwersang ihatid ng TV5, RPTV, One News, One PH at True Network ang tulong mga kapatid, Bayanihan Drive. Layon po nitong makalikom ng pondo, katuwang ang Alagang Kapatid Foundation para sa pagbangon at panibagong simula ng mga kapatid nating nasalantangan ng Bagyong Tino at mga sinalanta rin ng Bagyong Uwan. Wala pong maliit na ambag, ang bawat tulong po ay mahalaga. Kapit-bisig nating buhayin ang pag-asa ng mga kababayan nating apektado ng kalamidad. Tulong mga kapatid. At yan po mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.